Prolog. No! Hindi mo pwedeng gawin to, Mr. Guadicelli! Sigaw ko. Mr. Cheng and I are already talk about it. We already closed the deal. Talagang ang pagiging businessman lang, lahat ang pinapairal nito. Walang pakialam kung may mga taong mawalan man ng kabuhayan. Marami pong maliliit na negosyante ang mawawalan ng kabuhayan. Pagmamakaawa ko. Pero deep inside, gusto ko na talagang sapakin tong walang puso kong boss. You can buy somewhere else, please. Marami pang mas I don't want to repeat myself, Miss De Leon. As what I've said, I already closed the deal with Mr. Cheng. Putol ni Rocco sa sinabi ko. Itong inchik na Mr. Cheng talaga. Hindi man lang din inisip yung mga nakarenta sa commercial building niya. Pinakitaan lang ng pera, pumayag ka agad. Nagbaba ako ng tingin dahil naramdaman kong may namumuong luha sa mga mata ko. Ramdam ko na ang pagsuko. Naawa ako sa tita Belinda ko dahil isa ito sa mawalan ng kabuhayan. Hindi ko man lang sila maipaglaban. Wala ka talagang kaluluwa, Guadicelli. But I can change my mind only if you accept my proposal. He looked seriously straight to my face. What proposal? I stammered and shocked. Bigla kong kinabahan because I saw a hint in his face that he's up to something. Bad, he really is a ruthless. I saw that he pulled out a paper in the drawer of his table along with a pen and motioning me to read it and put my signature on it. Nalaki ang mga mata ko pagkabasa nito at kung ano ito, marriage contract? Pero mukhang napalakas ata ang pagkasabi ko cause he smirked. No, I stammered again. Then I'll call my men to start the demolitions, he said in a serious tone. Why are you doing this? Pero ngumisi ang loko. Chapter 1, Marian's POV. 7:30 ng umaga pa lang. Tita Belle, alis na po ako. Nagpaalam muna ako kay Tita Belle. Belinda ang tunay nitong pangalan, pinaliit ko lang ng Belle. Masyado na kasing mahaba kung banggitin ko pa ng buo. Nagmano muna ako tumalik sa pisngi nito. Nakasanayan ko na kasi. Ang tita ko na lang ang nag-iisang pamilyang meron ako, kaya mahal na mahal ko to. Siyang nag-aalaga at nagpalaki sa akin. Binihisan at pinag-aral. Tinuring niya akong anak. Hindi na kasi ito nag-asawa pa mula nang iniwan ako ng mga magulang ko. Nasa heaven na sila. Mahal na mahal ako nito at ganun din ako sa kanya. Mag-iingat ka ha? Kumain ka na ba? Opo, habang kumakaway sabay ngiti. Yung baon mong kanin at ulam, huwag mo kalimutan. Opo, palagi ako may dalang baon. Pinagahanda ko palagi ni Tita Belle. Ayaw kasi nitong nalilipasan ako ng gutom. Ganyan niya ako kamahal. Napapangiti ako habang sinilid ko ito sa bag ko. I always start my morning with a smile to make my day brighter. Kasabay ng pagpapasalamat sa Diyos. Marian, alam mo ba ngayon daw ang dating ng anak ni Mr. Guadicelli? Agad na chismis sa akin ni Agnes, kasamahan ko sa accounting department at naging kaibigan ko na rin. Sa pagkakaalam ko sa Ireland to nakabase na siyang namamahala sa negosyo din nila doon. Ang sabi din daw nila, ang hot daw nito. Medyo kinilig pa itong pagkabigkas sa hot daw yun ayon sa kanila. Pero nakakatakot din daw, may pagka-stricto daw to Marian. Dagdag pa nito. Ganun ba Agnes? Parang wala sa isip na sagot ko. I work at Guadicelli Banking Company. Magdadalawang buwan pa lang ako dito. Magandang benepisyo sa mga empleyado at malaki ang pasahod. Kaya dito ko unang naisipang mag-apply at napakaswerte ko raw, sabi nila. Kasi natanggap ako kaagad kahit fresh grad ako. Qualified din naman daw kasi ako wala man akong Latin honor pagka-graduate. Pero top 3 naman ako sa bar exam. Isa din yan sa pinagpapasalamat ko sa Diyos. Eto na daw ang papalit na CEO Marian. Tumatanda na daw kasi Sir Fidel. Kailangan na nitong magpahinga na muna. Medyo nalulungkot na pahayag ni Agnes. Mabait kasi itong amang Guadicelli. Sa 2 months na paninilbihan ko dito, hindi ko pa nakitang nagalit ito.
Maayos ang pakikitungo nito sa kanyang mga empleyado. Kahit may dugong banyaga ito, sanay itong managalog, matagal na kasi ito dito sa Pilipinas. At sana itong anak na papalit, ganun din. Kaya ang ugali nito gaya ng ama niya. Sana. Ayusin lang natin yung trabaho natin, Agnes. Hindi naman siguro yung magbubulyaw kung walang mali, hindi ba? Sabay ngiti kong saad kay Agnes. Naman, ang galing kaya natin. Proud na proud naman itong sumagot. Talaga naman na matalino itong si Agnes. Napansin ko na yun nung unang araw ko pa lang dito. Masikap itong magtrabaho. At mabait ito sa akin. Palagi kami sabay mananghalian. Gaya ko, nagbabaon din ito. Mabuti na daw itong nagbabaon para tipid. Breadwinner kasi ito sa pamilya niya. Matanda lang kasi itong si Agnes ng 2 taon sa akin. Kaya magkasundo kami. 22 ako at 24 naman ito. Everyone, listen. Today, the son of Guadichelli Banking and Company will now take over of Mr. Fidel Guadichelli position as the new CEO. Announcement ni Ma'am Cherry, ang head department namin. Nasa 17th floor ang department namin kaya nang dumating ng bagong CEO, tanging si Ma'am Cherry lang ang pumunta sa 18th floor. Doon ang CEO's office. Mga head department lang daw ay hindi itong pinapapunta para i-welcome ang bagong CEO. Marian, tinumutong si Ma'am Cherry. Hindi magkamayaw sa pagpapaganda mula nung bumalik yan dito galing taas. Hindi mapigil ang komento ni Agnes. Panay suklay ng buhok, ganun pa din may tsura, hindi nagbago. O kita mo yung labi niya kanina, hindi naman ganyan kapula. Ngayon, inubos na ata yung buong lipstick sa kakapahid. Pasimple kong siniko si Agnes. Naku Agnes, hinaan mo nga yung boses mo't baka marinig ka. Saway ko sa kanya. At tiningnan ko din si Ma'am Cherry ng pasimple. Ay, oo nga, sa isip ko, may point din tong si Agnes. Tumingin ako sa kanya at nag-make face pa to. Parang sinabing, o diba, kita mo? Ngumiti na lang ako habang napapailing. Sabado ngayon at umaga pa lang, inanunsyo na sa buong kumpanya. The management are going to throw a welcome party tonight for the new CEO of Guadichelli Banking and Company, the son of Fidel Guadichelli, the former CEO of the company. Hindi naman naikaila sa buong mundo pagdating sa larangan ng negosyo ang mga Guadichelli, kaya hindi na ako magtataka na may iba't ibang dadalo na malalaking tao, mga investors, even politicians, and he also said na may mga celebrities pangaraw. Ewan ko lang ba't may celebrities. Anong kunik? Heist? Naisip ko, ganito talaga sigurong mundo ng mga negosyante. Marian, may susutin ka na ba mamayang gabi? Tanong ni Agnes. Ha? Wala pa eh. Hindi ako sigurado kung makaka-attend ba ako. I'm not fan of a party thing, pero nakakasali naman ako dati ng mga party sa high school days, GS prom at nung college days ko. Pero iba na kasi ngayon, iba't ibang klase ng tao at estado sa buhay ang a-attend. Uy, dapat present tayo mamaya Marian. Gusto kong masilayan kung gaano kagwapong bago nating boss. Sa mga magazine ko lang kasi ito nakikita, Day. Humawak pa talaga to sa dibdib niya at tumaktong may kayakap. Hawak niya kasi ang magazine na sinasabi niya may larawan ng boss namin. At malay natin Marian, may celebrity makapansin sa beauty natin mamaya. O diba? Dapat bongga yung beauty natin tonight, Day. Dugtong pa talaga nito. As if naman, gusto kong may makapansin na celebrity sa akin. Hindi nga ako mahilig manood ng mga teleserye. Kasi wala talaga akong oras para dyan. As if naman, sa dami ng magaganda at yayamanin na a-attend, itong beauty ko na lang talagang pansinin nila. Imposible. Ewan ko sa'yo Agnes, kahilig mo talaga magpantasya sa mga celebrities. Mag-audition ka na lang kaya sa PBB. Sure, papasa ka, maganda, matalino. Pabiro kong sagot sa kanya. Sinabayan ko ng mahinang tawa. Sus, kung ako lang may beauty katulad niyang sayo Marian, why not coconut? Ewan ko sa'yo, sabay irap ko kunwari. Baka kasi maabutan kami dito ni Ma'am Cherry na nagchichismisan, baka mapagalitan pa kami. Kaya sananyasan ko na ito na magtrabaho na. Umatan ka Marian ha, hihintayin kita mamaya. Singit pa talaga nito. Oo na, para matigil na ito. Andito ako ngayon sa harap ng napakagandang building. Tumingala ako para basahin. Coleman Tower and Hotel. Ang nakasulat sa employee's invitation ko
at ang pangalan ng hotel. Kilala at sikat itong hotel kaya naman maraming mayayaman at kilalang taong nagpupunta dito. Pagkatapos kong ipakita sa guard ang invitation, pumasok na ako sa loob. Nilibot kong aking buong paningin. Namangha ako kung gaano kaganda sa labas nitong hotel, mas higit na maganda sa loob. Agad ako naglakad papunta sa isang napakalaking pinto, kung saan tinuro ng receptionist na nag-assist sa akin. Mukhang pribado to, hindi kasi doon sa function hall, kung saan kadalasan dinaraos ang pagganitong may event. "Marian!" tawag ni Agnes sa akin at lumapit sa kanya kagad. "Wow! Ang ganda mo naman, Marian!" Puri ni Agnes sa akin nang makaupo na ako sa mesa katabi siya. 4 kami kasama din si Dexter. Naumani rin ako ng papuri mula dito. "Walay ng beauty ko dito ngayon, girl. Ba't ba kasi ang ganda mo, uy?" May pampas pa ito sa braso ko. Binabae kasi itong si Dexter. Palagi nito sinasabi sa akin ang galing ko daw magdala ng damit. Kahit simpleng dress ang suot ko, nagagandahan ito sa akin. Ewan ko ba, iniisip ko na lang na binobola ako neto. Mga okay na galing sa bail ng tita ko lang naman ang kadalasan ng suot kong dress. Medyo nakakabili naman ako ng mga branded pero mangingilan-ngilan lang kasi nga bago pa lang ako sa trabaho. Ngiti at nag-mouthed na lang ako ng thank you sa mga to. Kakaumpisa pa na ng party. Nagpaalam muna ako kay Agnes. Punta lang ako sa washroom. While I'm walking my way to the washroom, I don't give damn of his shit. I hear the voice. It sounds like authority and dangerous. No more expansion. When I get close to the washroom, there is a man's back. He's facing that I raise. He's talking someone on the phone. Either he take it or leave it. I don't care. When he's about to face my way, sakto naman ang pagpasok ko sa pinto ng washroom. Sino kaya yun? Katakot naman ang boses niya. But I just shrug it and continue my thing inside the washroom. Pabalik na ako sa table namin nang biglang binangga ako ng pader. Wait, ako? Binangga ng pader? Medyo nawalan ako ng balanse. Buti na lang nakabawi ako kaagad. Look at your way, woman, you idiot. Iritadong saad nito. Ha? Nagsasalita ang pader? Medyo madilim kasi ang pasilyo kaya hindi ko masyadong klaro. Pagkaangat ko ng paningin, the man stood in front of me with an irritated expression. Pero wow, he has a sharp jawline with a small beard grown on it but still visible matching with pointed nose and piercing. I don't know if it is a gray or blue eyes. He's tall, dark and short. Ang gwapo nito. Pero teka, bakit ko ba pinupuri tong kumag na to? Tinawag akong idiot nito eh. Umayos ka nga, self, saway ko sa sarili. Sabay tulak ko sa dibdib nito na hindi man lang natinag. Tuloy ako pa yung napaatras kasi medyo napalakas yung pagkatulak ko sa kanya. Hoy! Ikaw tong harang-harang sa daan eh. Kita mo nang medyo madilim tapos itim pa yung suot mo. Natural hindi ko napansin at nabangga tuloy ako. Maldita kong bulyaw sa kanya habang nakatingala dito. At sino ba siya para tawagin akong idiot? Kainis lang. Tabi ka nga, padaan ako. Medyo tumagil ito ng konti sa pagtayo. A cue for me to have my way. At nilagpasan ko siya. Hindi ko na ito nilingon pa. Naiinis ako eh. Pero ramdam kong nakasunod ang tingin nito sa akin. Ba't ang tagal mo, Marian? Tanong ni Agnes pabalik ko sa table namin. May fava, napadaan kanina. Sayang wala ka. Kinikilig na sabat ni Dexter. Nag-apiran pa sila ni Agnes na kinakilig pa din nila. Heist, ewan ko sa inyong dalawa. Nega na kung nega, wala na kasi ako sa mood. Natahimik lang ang crowd na magsalita ng MC para ipakilala ng isang Rocco Guadichelli bilang CEO ng Guadichelli Banking and Company son of Fidel Guadichelli. At nagsitayuan ng mga tao at pumalakpak. Sakto namang yumuko ako para ayusin ang hook ng suot kong sandals. Lumuwag kasi ito kanina nang muntik akong mawala ng balanse. At nang pagkatayo ko, agad kong tiningnan kung sino ba itong bago naming boss. Napako ata ako sa kinatatayuan ko at lalaki ang mga mata kong nakatingin sa maliit na stage. Siya ba yung nabangga ko kanina? Napansin din ata nitong pagkatigagal ko at dumakong tingin ito sa gawi ko. Nagpang-abot ang mga tingin naming dalawa, agad akong umupo para itago ang sarili ko. Nagtaka tuloy si Agnes sa reaksyon ko. Marian, are you okay?
Nag-aalalang boses ni Agnes pero hindi ko na nakuha pang sumagot at tumango na lang. Nakatingin silang tatlo sa akin ngayon. Nag-aalala yung mga mata. Paano to? Sa isip ko. Marian, are you okay? Untag ulit ni Agnes sa akin. Tangot tipid akong ngumiti. Nagdahilan na lang ako na masama ang timpla ng tiyan ko. Buti naman at pinaniwalaan nila ako. Kaya naman nagpaalam akong mauna na lang sa kanilang tatlo at sumang-ayon naman sila. Habang nasa loob ako ng taxi, madaming tumatakbong tanong sa isip ko. What if he fired me? Paano na mga pangarap namin ni tita ko? May mga utang pa kami ni tita. Kailangang bayaran. Paano to? Winaksi ko lahat ng mga what if ko sa utak at sinabing hindi niya na ako makikilala o maaalala nun. Hindi na siguro. 3 days passed after the event happened. Wala naman pinagbago sa pamamalakad ng kumpanya. Nagpatuloy lang ito sa pamamayagpag at higit sa lahat, natutuwa ako kasi wala naman ako natanggap na notice of termination. Napapraning lang siguro ako nung nakalipas na 3 araw. Heist life nga naman, parang buhay. Habang busy ako sa paggawa ng reports, biglang tumunog yung telepono sa mesa ni Ma'am Cherry na kinalingon ng lahat dahil sa biglang nagbago. Ang tono ng boses nito parang naging flirt lang. Nagtaka tuloy lahat ng lalo na tong kaibigan kong si Agnes nang umuso pa sa gawin ni Ma'am Cherry nang tingnan ko siya. Maya-maya ay umakyat ito sa itaas. Pinatatawag daw ni boss. Hindi ito magkamayaw sa pagpapaganda. Parang natatae. Miss De Leon, tawag ni Ma'am Cherry sa akin pagkabalik nito. Lumapit siya sa mesa ko syempre with her maldita look as usual. Dalhin mo to kay Sir Rocco. Nilapag niya sa mesa ko mga papeles na bitbit nito. Papirmahan mo. At tumalikod agad nang hindi malang hinintay ang sagot ko. Ano yan? Ba't ikaw hindi mo naman trabaho yan? Nagtatakang tanong ni Agnes sa akin. Ewan ko, hindi ko natapos ang sasabihin ko dahil biglang lumingon si Ma'am Cherry and motioning me to go and make it quickly. Huminto ng elevator sa 18th floor. Abot-abot ang kaba ko. Feeling ko tuloy abot na hanggang sa lalamunan ang pintig sa dibdib ko. Good morning Kuya Joe M. Papirmahan ko lang po ito kay Sir Guadichelli. Bati ko sa sekretary ng boss ko at pinakita ko yung mga bitbit kong papeles. Oo, kanina pa niya hinihintayan Miss Marian. Nakangiting sagot nito. Pumasok ka na sa loob. Sige po Kuya Joe M. Thanks. Ngumiti din ako sa kanya. Napabuntong hininga ako sabay katok sa pinto. Diyos ko, wag sana ako mamukhaan. Get in. Pagkapasok ko sa loob, nakatalikod ito at nakatayong nakapamulsang nakaharap sa glass wall. But parang pamilyar ang likod niya. Magtigil ka na nga Marian. Paraming ka na at pati likod pamilyar na. Saway na utak ko. Good morning sir. Dahilan para humarap ito sa akin at diretsong mata nitong tumingin sa mukha ko. Lagot na. Teka, Diyos ko ang gwapo pala nito. Klaro ko ng itsura nito ngayon. Medyo makapal yung kilay at gray ang kulay ng mga mata nito. Dinagdagan po yung ala Nick Bateman na style sa buhok, pati tindig at pangangatawan. Wow naman, totoo ba itong nakikita ng maganda kong mata? Bumalik ako sa katinuan ng tumikim ito. Kahiya ka Marian, umayos ka nga. Are you done checking? Tinikom ko yung bibig ko. Kahiya nakita pa nito nakangangang bibig ko kung nakatingin sa kanya. Here are those papers you asked from the accountant for you to sign this up, sir. Nilagay ko sa table niyang mga papeles at ako man tatalikod na ako para umalis nang bigla ito nagsalita. Did I told you to leave? Sounds sarcastic and full of authority, he said. I stopped and stayed still while I look at him. You need anything else, sir? He reached the paper I brought for him to sign up. He just flipped it and then shifted his gaze to me and said, So, what's your name? Napatanda ako bigla sa tanong niya. Relax self, name lang naman eh. I'm Marian De Leon sir, from accounting department. Seryoso mukha nitong tutok na tutok sa akin. Bigla tuloy akong na-conscious sa itsura ko ngayon. Bakang putla ng labi ko. Sana man lang naglagay ako kahit konting lipstick. Huy, anyari sa'yo Marian. Hindi ka naman ganyan dati ah. Nice name, Marian. It suits you. Very feminine. Ganda na magpakinggan ng name ko habang bigkas nito. Huy, magtigil ka self. Tipid akong ngumiti sa tura nito sa akin. You need anything else, sir?
Ulit ko sa tanong kanina. Pero imbis na sumagot ito, umikot ito sa table niya tumakbang papalapit sa akin. Tug, tug, tug. Naririnig ko na atang lakas ng kabog ng puso ko. Hindi ko alam pero nakaramdam ako ng takot sa mga sandaling ito. Ang lapit nito sa akin, kaya medyo napaatras ako ng konti. Ayun, conscious attack pero sure naman ako na hindi mabahong kilikili ko no. Yun laging palaban ko mula nung high school days at hanggang ngayon. Nabasa siguro itong takot sa mga mata ko habang nakatingala ako sa kanya. Are you afraid of me now, Marian? Humakbang pa ito na isang beses papalapit sa akin nang bigla may kumatok sa pinto at pagkabukas pumasok ang isang lalaki naka-ripped jeans and white shirt paired with black boots. Gwapo din ito, medyo astig ang dating. Mukhang kaibigan ito ng boss ko. Oh, dude! Tumingin ito sa akin at nag-smile. Hi there, beauty. Nag-smile lang din ako dito. At bahagyang yumuko din I asked permission to leave nang ibalik ko ng tingin sa boss ko. Nag-ibang expression sa mukha nito. Jealous? Uy, wag assuming, Marian. Not so fast, beautiful. May I know your name first? Nag-extend pa ito ng kamay sa akin para makipag-shake hands. Nahihiyaman pero inabot ko rin ito. Marian De Leon, sir. But my boss cut him off. He cleared his throat and said, What brought you here, Holman? He then looked at me. So I take the opportunity asking him for me to leave.